Please. We will make everything for President that the troops that to your house. Okay. Oh, will we invite also the please. We will make everything for President that the troops that to your house. Okay. Oh, will we invite also Ayan mga kababayan, ano pa ang masasabi ninyo sa mga videong ito? Mga kaparente, nakakalula pong perente. Tawag. Alam ba ito ni General Romeo Browner? Palagay ko alam niya ito. Mula 2023 hanggang 2025, 15 billion ang kabuuan. Oo. 15 billion. Ayan mga kababayan, 15 billion daw po ang kabuuan. Ano ho? At ito nga po ay iniko. At ito nga po mga kababayan ay di umano Ghost Flood Control Project dito nga po ng atin pong mga kasandaluhan o mga militar na siya na nga pong sinasabi at kumakalat po sa mga social media. Ito po ngayon ang sagot dito nito pong mga militar. Pinabulaanan ng AFP ang umano'y bilyones na military ghost projects mula 2023. Babala naman ng AFP, posibleng matanggalan ng pensyon ang mga retiradong miyembro na nagpapakalat ng fake news. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Posibleng mawalan ng buwan ng pensyon ang mga retiradong military personnel na nagpapakalat ng maling impormasyon at nag-uudyok ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Yan ay ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, bagamat maituturing ng sibilyan ang mga retired personnel, pag-aaralan nila kung pwede pa rin silang habulin ng court-martial. The legal channels determines that this is so, then we will follow. The AFP is not gonna take this sitting down. So we are aware that all of these things are happening, and of course, we will react accordingly po. Ayon sa Ayan po mga kababayan, mukhang ang pagbabanta po ito ng mga AFP ay narinig at napansin na rin po ito ng mga retirees. At ngayon po sila ay mayroon na pong sagot dito mga kababayan. At ang pagkasagot po nila, mukhang hindi na naman po nakasagot itong mga AFP dito sa sagot nitong mga retirees mga kababayan. Dahil ito, ang sagot po ng AFP doon sa sagot po nitong mga retirees na patungkol po dito sa di umano pagpapakalat ng fake news na ito daw pong AFP ay sangkot sa 15 billion Ghost Flood Control Project na siya naman pong binalita din ng saganang mamamayan nito pong Net 25 mga kababayan. Dito po natin narinig yung balita na yan na kung alam ba yan ni Romeo Browner? Palagay ko alam niya ito. Mula 2023 hanggang 2025, 15 billion ang kabuuan. 15 billion daw po ang kabuuan nitong project na ghost ng AFP. Ayan. So ngayon, palagay daw po dito sa balita, alam daw po ito ni Romeo Browner na siya naman po ang itinanggi. Pakalat daw po ito ng fake news. Ngayon, ano ba ang sagot mga kababayan ng mga retirees? At bakit pagkasagot ng mga retirees, mukhang instead po na magtuloy-tuloy yung apoy, ay mukhang naduwag kaya itong mga militar dito sa mga retirees, mga kababayan? Abay, yan po ang kailangan ninyo ngayon abangan dito sa ating reaction video dahil nagkasagutan na po sa mga social media post at malalaman po natin dito kung sino po ba talaga ang may laman ang mga sagot doon sa mga patutsada ng iilan. Mga kababayan, mayroon pa po tayo isang attorney sikat, abay, bumaliktad na. Saan ba siya bumaliktad? Sa mga Duterte? Sa kampo ni BBM? Or taga saan ba siya talaga? Bumaliktad nga ba talaga? Take note mga kababayan, sikat na sikat po ito Nakakagulat po dahil alam nyo, dito sa panahon ngayon, usong-uso po talaga ang baliktaran. Kaya nagiging uso tuloy yung tanong ng taong bayan. Pagka isang nakitaan ng dati kang supporter ni ganito, babaliktad ka, ang tanong tuloy sa'yo, ang tanong, magkano ang dahilan? Yun ay tanong mga kababayan hindi ko po yan inaangkin kasi marami po ang mga nagtatanong ng ganyan. No? Yan.
Bueno, bago natin ipagpatuloy itong ating re-reaction video ngayon, bukod pa dyan, ay mayroon tayong latest din. Alamin natin si Torre. Ano na bang nangyari kay Torre? Curious ba kayo, mga kababayan, after ng lahat ng ito, na isa sa malaking factor ang Torre sa ating bansa ngayon, hindi na natin naririnig? Malalaman natin ang update sa kanya. Ano ho? At ito na. Ngayon mga kababayan, pag-uusapan po natin ang lahat ng ito. Bago yan, sa ngayon pa lang nakabisita sa aking channel, ay inanyayahan ko kayo na makipakisubscribe ang ating channel na ito, pakipindot ang notification bell all, pakilike na rin at pakishare na rin kung inyong mamarapatin. Maraming salamat, malaking tulong po yan sa amin ng mga content creator. Tuloy natin ito mga kababayan. Sa Philippine Navy, retiradong 2-star general ang pinakamataas na ranggong na monitor nilang nagpapakalat umano ng fake news. May buwan ng pension daw na 160,000 pesos ang isang retired 2-star general. Lahat ng retirado ay tumatanggap ng pensyon. And pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Una nang ibinunyag the AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ilang retired officers ang nanawagang i-withdraw ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay sa gitna ng mga protesta kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Pero panawagan ngayon ng mga opisyal sa mga retired military personnel. Huwag nating haluan ng malis, huwag nating haluan ng konting double meaning yung ating mga mensahe na ang taong bayan ay malilito, ang kasundaluhan ay malilito. Huwag daw natin bigyan ng malis mga kababayan. Sige, dyan sa sinabi niya na yan, mayroon akong ipapapanood sa inyo mga kababayan kung ano ba ang inyong masasabi dito. Wala ba itong malisya? Mga kababayan, kayo po ang humusga. Panoorin nyo lang po itong video na ito. Hi. Yeah. How are you? Magandang hapon. Okay naman po siya. Thank you. Thank you, sir. Yeah. We We have good news. Kiretro sa'yo kanina. We just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa'yo when we meet last week sa Misibis. Opo, sir. Okay, may pasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGov. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, OMG mga kababayan, ano daw ang yung narinig? Naipasok na daw nila sa HGov yung 8 billion plus another 8 billion, kaya total of 16 billion. Mukhang mali, mukhang fake news nga yata mga kababayan yung sinasabi dito, ano ho? Mukhang fake news nga yata mga kababayan. Or ano po ba ang katotohanan po dito? 15 billion pa talaga? 8 billion? Ni General Romeo Browner? Palagay ko alam niya ito. Mula 2023 hanggang 2025, 15 billion ang kabuuan. Oo. 15 billion mga kababayan. So, mukhang kung dito pagbabasihan, sa sinasabi nito na 16 billion, mukhang fake news nga ang 15 billion kasi mas malaki pa pala, 16 billion pala. Pasok yung sinabi ko sa'yo when we meet last week sa Misibis. Opo, sir. Okay, naipasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGov. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na... Yeah. Can I take a video of you, sir? Sure. Yes, sir. I can show it to the staff, sir, as the personnel when I talk to them next. Ayun, kailangan daw humingi siya ng video para patunay, para ipanood niya dun sa kanyang mga staff, no, na nakuhanan sila ng video na pag-uusap na tungkol dito. Ayos, mga kababayan, may ebidensya si sir. On the 14th, on the Saturday, sir. Thank you. No problem. Maganda yan malaman ng mga staff na we are taking care of instruction by our speaker, instruction by the president. Oy, mga kababayan, maganda po daw yan. No problem. Kuhanan mo ko ng video. Maganda yan malaman nila na malaman daw ng mga staff na pinapangalagaan kayo ni speaker, ni president. Sino bang president natin ngayon mga kababayan? Sino bang speaker natin dyan? At sino ba itong nagsasalita mga kababayan? Kilala niyo siguro. Ano yan? Maganda yan na malaman ikaw sa Solcom, you have to malaman ng mga troops natin. Actually, we'll see you on Friday. Are you coming sa Dadating ka ba sa... O yun
mga kababayan, maganda po yan na malaman ninyo dyan, kayo sa Sulcom na alagang-alaga kayo, alagang kapatid kayo ng ating speaker at nitong ating presidente. Tuloy. Friday? Oh, December 13. Yes, sir. Doon din ang formal natin. Oh. Opo, sir, sa evening na siguro. Evening. Kung dadating si speaker, speaker kami ulit ng dalawa, so we'll inform you on that. So hopefully So ito mga kababayan na ito, are you coming sa 30? Darating si speaker? Ito kaya yung video na yon mga kababayan? Ito kaya ito? Ito ba yun? Ito yun? Itong video na yan? Ayun no, nandiyan si speaker at marami sila. This is sitting general doon. Isa kaya yun? Kausap niya na yun? Diyan? We will take President that the troops that to your house. Okay. Will we invite also the Di ba mga kababayan? Sabi nga niya, you're coming, yung troops natin dyan, magandang malaman ng tropa natin. ma-approve ngayon sa plenary for ratification yung pinirma ng BICAM. Sa Senate, they will also approve it also this afternoon. Para yung 7.5 na nare-receive ng CAPCO, magkakaroon sila more or less dagdag na 10,500. So that's more than double of their salary. Yes, sir. So, please, okay, na-inform din namin kanina si Chief Browner, but I want to inform you mismo diretso kasi tayo nag-usap. Chief Browner, na-inform daw kayo ni pangalan nito, si Saldimo. Nauna na raw siyang na-inform si Chief Browner. So, alam mo ba ito, Browner? Sa Mississippi, we announce it that we'll make sure na an additional of 8 billion on the BICAM will thank God na we're successful tayo na naipasok natin ito sa kasundaluhan. So ayan mga kababayan, additional 8 billion na ipasok natin sa BICAM para sa ating mga kasundaluhan. Yan. Kailangan nyo talaga magpaliwanag. Ngayon, pagka magtatanong ang taong bayan, kakasuhan ninyo, sasabihin ninyo, inciting to sedition. Yan? please inform our soldiers na natuloy and then the president will approve the budget more or less December 20. So once approve yan, starting next year, meron ng allocation ng ating mga kasundaluhan ng 350 pesos a day na subsistence allowance. Maraming salamat po, sir. Makakarating po, sir. I'll show the video to all our staff and mga sundalo po dito sa Sulcom, sir. Yes. Maraming salamat po, sir. Thank you for your service. Kami here to support the AFP, the military in uniform. So, yung mga black propaganda dyan na we are close with the left, hindi totoo yan. Gawa-gawa nila yan para lang, alam mo na, yung mga budol-budol dyan. So, anyway, that's it. We are successful and thank God na tuloy to. Yeah. Thank you po, sir. Thank you. So, do you have, can we request a short Christmas message sa ating mga... Ayan mga kababayan, so mayroon pa siyang pahabol ditong banat. Huwag kayo maniniwala dyan sa mga pambubudol daw na tayo daw ay close sa makakaliwa. Paano hindi kayo pag hinalaan na hindi close? Nasaan na ba ngayon mga makakaliwa? Andyan ngayon sa pwesto, andyan sila ngayon sa kongreso. Namamayagpag sila ngayon. Yung isa nga, sentensyado Sentensyado na. Nakasuhan, ng kriminal, mayroong pagkakakulong, sentensyado sa korte, pero nasaan siya ngayon? Hindi nyo kinulong, kakampi ninyo di ba? Maliwanag naman yung mga kababayan. Ito ba walang mali siya? Kung walang mali siya ito, paliwanag nyo. Anong ibig sabihin itong bilyon-bilyon? Fake news pala talaga yung 15 billion kasi nga 16 billion ang binabanggit dito ni Saldimo Ito pa, ito si Saldimo, di ba? Ganyang kalaki ang mga anomalya na naririnig sa kanya, pero tingnan niyo po ito, mayroon isang video, isang abogado nagpaliwanag. Another example pa din po na gusto ko lang din i-share dito sa inyo is
Yan, ito rin po, 'di ba? So this all happened in a very short amount of time. October 3 lang to nag-post si Mike Romero. Ito po yung tungkol dun sa joke niya yung sa Bugo City Hall nung sa earthquake. And then by October 9, the vlogger was arrested right away, 'di ba? So imagine, in a span of 6 days, he was arrested. So hindi ko sure kung ano yung pinang-arrest dito na basis ng NBI. It's probably under warrantless arrest. But yung next question nga po dito, kung ako lang tatanungin, this can be questioned whether or not there is still a reasonable time na papasok siya under dun sa warrantless arrest provisions considering 6 days that lapsed. But anyway, NBI was able to do it, di ba? Despite that, na-arresto nila yung vlogger after 6 days. So bakit po dito sa flood control natin, despite the billions involved, ay wala pang na-aresto? Oh, yan. Kakasuhan nyo rin ba itong attorney na ito? Dahil nagtatanong din, ha? Despite na bilyon-bilyon itong binabanggit dito ni Saldimo, ha? Ngayon, hindi pa siya mapapatawag-tawag, ha? At mukhang inaabogado pa siya. Tingnan nyo, oh. Ang sinasabi ko doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kansilahin yung passport eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdidepensa pa kay Zaldico kung bakit hindi pwedeng kansilahin yung passport. Yan na nga sinasabi natin mga kababayan eh. Tingnan mo yung sinundan natin nireaksyonan. Di ba? Itong isang vlogger na nag-post lang doon tungkol sa ang bilis umaksyon nitong NBI. Kulong ka agad, arestado ka agad. Pero yung si Franz Castro, na isang convicted criminal, nasaan na mamayagpag, nag-ano pa, na tumanggap pa ng pera ng bayan. Ha? Sumasweldo pa sa gobyerno. Nagpapakulong pa ng isang abogadong matino. Di ba noon? Nagpapakulong pa kay Grijaldo. Talaga naman ang tindi. No? Tapos ngayon, sasabihin ni Saldico, wag daw tayo maniwala doon sa kumakalat na sinasabing kakampi daw tayo, madikit na tayo sa mga makakaliwa. Ayan ang ibig mo sabihin yan. Tapos ngayon, ikaw na nagsasalita ng ganyan, ito yung sinasabi mo, bilyon-bilyon ang inaano mo sa AFP. Ngayon, sasabihin naman ng AFP, fake news yan. Kung fake news yan, bakit hindi kayo magpaliwanag tungkol dito sa mga video na nagkalat? At bakit itong si Saldimo, bakit hindi ito pauwiin? Bakit hindi ito kansilahin ng passport DFA? Immigration, bakit wala kayong gawa? Inutil rin ba kayo? Katulad dito ang presidente na inutil din. Wala rin magawa. Itong gobyerno natin, napaka-inutil po talaga mga kababayan. Pagdating po sa tamang hustisya, wala po silang nagagawa. Inutil po sila. Pero pagdating po sa panggigipit, sa taong bayan, sa mga nagsasalita ng kanilang kabalbalang kabulastugan, diyan po sila mabilis. Diyan po sila magaling. Magnakaw ng isang kaing na mangga, isang sakong mangga, isang kilong mangga, kulong. Pero bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang ninakaw, ayan, pinagtatanggol pa ng DFA at ng gobyernong ito. Hindi pa ako may sabi. Ayan po, si Representative Tubi Chanco. Tapos ngayon, itong mga AFP, mga kababayan, mga retirees natin, pagbabantaan ngayon, nagsasalita lang naman mga kababayan ng hindi naman fake news. Andyan naman lahat ng mga ebidensya. Bakit sasabihin nila fake news? Ngayon, ito, sumagot na po mga kababayan, ito pong, pansin nyo pa pag ang nagsasalita ay kayang-kayanin nila, retirees, mga abogadong kaya nilang birahin, it seems, yung lalong madikit sa mga Duterte, bibirahin agad nila yan. Atty. Vic Rodriguez, anong ginawa? Sinampahan nila agad ng kasong disbarment, di ba? Kasi si Atty. Vic Rodriguez lang naman ang isa sa tawag dito, ordinaryong citizen ng ating bansa na nagsampa ng kaso, nagsampa sa Supreme Court tungkol dito sa BICAM, tungkol dito sa most corrupt budget ang 2025 ng ating bansa. Di ba? Ngayon, dahil kayang-kaya na nila, banat agad. Pero tingnan ito sa abogado mga kababayan. Hindi ko naman po ito inano si Atty. Niel, pero sa tingin ko, si Atty. Niel, hindi nila kaya. Kasi tingnan nyo, yung opinion ni Atty. Niel, nasa tama rin naman. Although tayo, ang marami sa mga DDS supporters at vloggers, ayos naman ang opinion. Ang problema lang talaga, tinitake nila yan as in mali para sa kanila. Kasi nga, yun ang talagang dapat na makita ng taong bayan. Ngayon, dahil nga sa ayaw po nilang magising sa katotohanan ng taong bayan,
sasabihin po nilang fake news. At mayroon po silang hinire katulad niyan ni Auntie Claire, taga-fake news, tagapaghatid ng fake news sa Pilipinas, national fake news. Okay? Ngayon mga kababayan, isa pa sa kanilang kakayahan, itong mga retirees. Ang mga retirees, hindi po pwede. Kasi aalma at aalma yan. Ito po ang sagot kagad ng isang retiree mga kababayan na nagsalita patungkol dyan. Ito po, panoorin ninyo. Pero bago niyo panoorin yan, mga kababayan, ito muna. Mayroon pa kasing isang retirees na umalma din po mga kababayan. At ang lupit ng kanyang banat dito mga kababayan. At ito nga pong mga kasundaluhan, itong ngayon kasalukuyan, it seems like bumaliktad din sila doon sa kanilang sinasabi. Mukhang hindi rin nila napagtanto din. Ay, teka, mukhang may mali rin yata ako. May sablay din kami, Mga kababayan, panoorin niyo muna ito. Pension no more? Pinag-aaralan ngayon ng AFP na tanggalan ng pensyon ang mga retiradong opisyal na mapapatunayang pasimuno o nakikiisa sa umano'y kupla at laban sa gobyerno. Hindi raw nito binabakura ng free speech pero paalala nila, mayroon din itong limitasyon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. We're also humans. We also have our own opinions. And ito pong nangyayari sa bayan, meron din po kaming sariling pananaw namin tungkol dito. But as we embrace the profession of arms, the regimented life, we have also waived our right to free and open speech. Nanganganib na matanggalan ng pensyon ng mga retired officials ng Armed Forces of the Philippines kung mapapatunayan nagpapakalat ng fake news o nanghihikayat na mag-aklas laban sa administrasyon. Ayon sa AFP, pinag-aaralan nila kung pwedeng isailalim pa sa court-martial ang mga retiree. Our stand on this is that we will not will be taking this sitting down. No, we will take the proper legal actions po, sa mga ganito. Ang Armed Forces of the Philippines po, tuloy-tuloy po kami na nakafocus sa aming mandato at sa aming trabaho. And hindi po namin i-allow na meron nga pong ibang entities that would shift our focus from what we are doing. Bagamat civilian na ang status ng mga ito, pagdidiin ng sandatahang lakas. Nang pumasok sila sa hanay, may sinumpaan silang tungkulin na sumunod sa mandato ng AFP. Ibig sabihin, hindi raw sila basta-basta pwede magsalita ng laban sa gobyerno. Civilian nga po yung category nila. But ito nga pong sabi natin, since nag-receive po sila ng pension, pag-aaralan po natin kung how this will fall into play. So pwede silang mawalan ng pension, ganun po ba yun? If the legal channels determines that this is so, then we will follow. Sa ngayon, wala pang natutukoy na grounds for revocation ng AFP pero patuloy raw ang monitoring nila sa mga insidenteng ito. Ang pinakamataas na ranggo na na-monitor nilang nagpo-post ng analyzed seditious statements may pension ng 160,000 pesos bilang isang 2-star general. Sa official social media account ni retired Air Force General Romeo Poquiz, makikita ang pag-share niya ng posts ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Doong nag-stage ito ng kilos protesta sa labas ng Dasmariñas Village. Sa isa pang post, nilinaw ni Poquiz ang naging pag-uusap nila ni AFP General Romeo Bronner Jr. Dito, sinabi niya na malugod na nananawagan ang kanilang grupo na tumindig ang AFP hindi lang sa pamamagitan ng press releases kundi sa anyay stronger and clearer positions. Kung inciting to rebellion daw na matatawag ang kanilang hinaing, handa raw silang humarap sa batas. Pero naninindigan ng AFP na matatag pa rin ang paniniwala nito sa administrasyon. Uno ang problema ng gobyerno, may kaukulang solusyon. Hindi militar ang solusyon sa problema ng gobyerno. Overall, what we can say is we stand for truth over trolls and we choose service over slander. Hindi naman daw nila tinatanggalan ng karapatang magsalita ang mga militar dahil wala naman daw makababawi nito sa kahit na sino. Pero paalala ng pamunuan ng AFP, professional dapat ang kilos ng mga nasa hanay. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ayan nga po mga kababayan, professional daw po dapat ang kanilang kilos na sa hanay. At nabanggit nga po dito si General Poquiz mga kababayan, Ngayon, sumagot po dito si General Poquiz mga kababayan. Ang sagot ni General Poquiz dito ay ito po mga kababayan, tingnan niyo po ang matinding sagot dito ni General Poquiz.
ang mga pensyon, mga retiradong opisyal, binalaang tatanggalan ng pensyon. Ang pensyon ng sundalo ay karapatang pinaghirapan, hindi pribilehiyo na maaaring bawiin kung kailan gustuhin. Sa ilalim ng batas, maaari lamang itong kansilahin kung may pinal na hatol sa krimeng may moral turpitude o pagtataksil sa bayan, hindi base sa paratang o kapritsyo ng administrasyon. Retired Major General Romeo V. Puques. Ayan mga kababayan, ang matindi pong sagot dito ni Retired General Romeo V. Puques. May batas pala patungkol po dito sa sinasabi mga kababayan na pagtatanggal ng kanila pong mga retirees pension. Ano ho? Hindi po pala ito basta-basta tatanggalin unless mayroon pong nagawang moral turpitude or conviction sa isang kaso ang isa pong general. Whatsoever, may matindi pong dapat dahilan kung bakit po babawiin sa kanila ang kanilang pensyon. Sapagkat ito po ay hindi po ito basta kapritsyo lang. Kagustuhan lang ng ninuman, kundi ito po talaga ay nasa batas. Ngayon, kung nasa batas po ang isang pangyayari sa ating bansa, dapat po bago mo ito tanggalin, bago mo ito kunin, dapat gumawa ka rin ng batas. Tama hindi? Tama, mga kababayan. Bagamat hindi po tayo abogado. Now, paano yun? Paano yun? Binabantaan nga sila, tatanggalan sila. O ba, dito sa sinasabi, sagot ni General Puques, kailangan mayroon silang conviction. Ang tanong ito, mayroon na ba silang conviction? Nakasuhan na ba? At mayroon na bang moral turpitude na naging hatol or sentensya dito sa mga general na nagsasalita laban dito po sa mga matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Kung musga mga kababayan, pwede nyo naman i-google. Lahat ba ito ngayon ng mga nagsasalitang mga general? May mga kaso ba ito? Kung wala, meaning to say, ibig sabihin talaga, ito lang ay it's a matter of propaganda ng administrasyon na ito. Gamit-gamit pa rin ang ating mga EMP para patahimikin ang mga kritiko ng gobyernong Marcos Jr. Maliwanag pa sa sikat ng araw na instead itong si Marcos Jr. ay makinig sa mga buhay, hindi nakikinig siya sa mga patay. Ang kanyang advisor ngayon, ang pinapakinggan niya, instead na taong bayan, dahil taong bayan naman ang nagluklok sa kanya, hindi naman ang kanyang patay na ama. Di ba dapat mga kababayan, ang kanya sanang pinagtutuunan ng pansin at pinapakinggan advice ay ang taong bayan, hindi ang kaluluwang patay o multo ng kanyang ama. Kaya nung wonder tuloy, ang nangyayari sa ating bansa, mga multo din ang mga proyekto kasi galing sa multo ang advice. Ngayon mga kababayan, dahil mayroon po palang batas patungkol dito, nakita ng ating magiting na General Puques, abay, ano naman po ang reaksyon ngayon? Nito pong mga kasundaluhan, nito pong AFP, nabahag ba ang buntot mga kababayan? Natakot ba sila rito sa sagot? Nito pong mga AFP, mga kababayan? Ito pong mga retirees? Ano po bang sagot nila, mga kababayan? Ay, bibitinin ko kayo ng konti. Dahil mayroon pa isang karugtong, isa pang general din, nagsalita din patungkol nga po dito, mga kababayan. At may video tayong mapapanood patungkol dito. Bibitinin ko kayo, tandaan po ninyo, mayroon pong batas pala. It seems like, hindi po pala talaga pwede nilang bawiin basta-basta, mga kababayan. Unless, kung katulad din ang gagawin nila sa pag-kidnap kay Tatay Digong. Gets nyo, mga kababayan? Kasi maniwanag po sa sikat ng araw, kidnapping po ang ginawa nila kay Tatay Digong. Una, hindi po tayo member ng ICC. Pangalawa, wala pong warrant of arrest na bitbit itong si Turi. Maliwanag, illegal. Pangatlo, wala pong jurisdiction na korte or local court na nag-facilitate para po si Duterte ay mapakinggan kung tama nga ba ang ginagawa sa kanyang paghuli. Tatlong grounds na yun po mga kababayan na pag-attorney, pag-abogado po
at matatalinong abogado ang nakakaintindi. Kasi marami pong abogado. Gets nyo mga kababayan? May kilala ba kayong abogado? O, comment na lang sa baba kung sino-sino mga kilala nyo mga abogado. Abogaga, nagkalat po sa ating bansa. Hindi po ako magpapangalan. Bahala po kayo, kahit ang taong bayan na nakakita, hindi lang mo po ako eh. Nagtatanong lang ako sa inyo kung may kilala ba kayo mga abogaga. At hindi lang po basta abogaga, baliktaring abogado pa. Isa pa yun ngayon sa ating pag-uusapan, mga kababayan. Pero bago yan, mayroon pang isang general sumagot patungkol dito sa fake news. Sino nga ba talaga ang tunay na fake news, mga kababayan? Ito, panoorin ninyo itong aking ipapakita sa inyo, mga kababayan. Completos Ricardos tayo dito. Nasa na ba yung isang... Ayan. Sabi ng isang general, 1 million houses a year. Yan ang fake news. Sino ang pwedeng tanggalin for spreading this? May kilala ba kayo mga kababayan na nagsabi na 1 million houses per year may pangako siya? Kilala nyo ba yun? Mga kababayan? Kung gusto nyong magtanggal, kung gusto ninyo dyan, makita kung sino talaga ang tunay na fake news sa fake newsan, isa yan sa nagsabi. Nangako na 1 million per year. Nasaan na yung 1 million per year? Kasi kung hindi ito fake news, dapat meron tayong 1 million per year pabahay. Nasaan yan? Comment nyo nga mga kababayan kung mayroon kayong nakita sa inyong mga lugar, Metro Manila ka man, Luzon, Visayas, Mindanao ka man nakatira, mayroon ba dyan 1 million na pabahay? Kung mayroon, fake news tayo. Pero kung wala kang nakikita, Luzon, Visayas, Mindanao, 3 taon na nga si Marcos Jr. na nanatili ngayon sa posisyon, mga kababayan, ibig sabihin, mayroon ng 3 milyon. Tama hindi? Kung wala, anong ibig sabihin? Sino ang fake news? Sumalamang mga kababayan, tama itong reaksyon ni General Orlando De Leon. Gets nyo? Kasi kung hindi nyo gets, alam nyo na ano ibig sabihin kung hindi nyo nagigets po ito. Ngayon, karagdagan pa para mag-gets natin ng lahat, ito ang video mga kababayan, papatunay patungkol dyan. Sino ba talaga ito na nangako ng 1 million per year na pabahay? Ito pong pambansang pabahay para sa Filipino Housing or 4PH program ay isa sa mga prioridad na programa ng kasalukuyang administrasyon. Layunin po ng programang ito na magpapatayo ng mga pabahay na malapit sa mga mahalagang pasilidad na kinakailangan para sa mas produktibong pamumuhay. Okay, mga kababayan, tigil muna tayo saglit dyan. Reaksyonan natin. Ito daw po ay mga mahalagang proyekto, priority project. Bahay ito, mga kababayan. Sinong nagsasalita? Marcos Jr. or BBM na nakikipag-usap sa multo. Ano ang sabi niya, mga kababayan? Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Hindi pa ako may sabi. Siya mismo, prioridad daw ito na kanyang proyekto. Sa kanyang panunungkulan, taon-taon, 1 milyon dapat ang magawa hanggang matapos ang kanyang termino. Sumatotal, kung matatapos ang kanyang termino ng 6 years, 6 million. Mayroon na siya ngayon 3 years may gitna na nanunungkulan, 3 million na dapat ang pabahay na kanyang nagawa, mga kababayan. Now, mayroon na ba? Kung mayroon na, okay, nagawa niya ang kanyang proyekto, hindi natin kailangan pang hindi natin siya kailangan pasalamatan. Bakit, mga kababayan? Siya mismo may sabi niyan eh. Una yan eh. Priority nga eh. Di ba? Isa po ito sa mga proyekto na talagang tinutukan natin dahil alam po natin ang Tinutukan daw, mga kababayan, isang priority na proyekto na tinutukan niya. Ano itong tinutukan niya? bigat ng problema sa kakulangan ng pabahay sa ating bansa. Kaya naman,
Patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa buong bansa, mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Hindi maaaring magawa itong mga ganitong klaseng malalaking proyekto kung hindi nagkakaisa at nagtutulungan ang local government at saka ang national government. Kayo nang umusga mga kababayan. Ito daw na proyekto na to ay priority project. Para sa Filipino Housing or 4PH. Patapusin ko ng buo ha mga kababayan ha. Hindi ko po reaksyonan. Para po pwede nyo ito i-capture. Kasi pwede na naman tumawala eh. Although marami na po eh. Ito yung 20 pesos na pangako niyang bigas eh. Nagkakawalaan ng video na yun. Ang hirap na i-search eh, di ba? Ito pong pambansang pabahay para sa Filipino Housing or 4PH program ay isa sa mga prioridad na programa ng kasalukuyang administrasyon. Layunin po ng programang ito na magpapatayo ng mga pabahay na malapit sa mga mahalagang pasilidad na kinakailangan para sa mas produktibong pamumuhay. Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Isa po ito sa mga proyekto na talagang tinutukan natin dahil alam po natin ang bigat ng problema sa kakulangan ng pabahay sa ating bansa. Kaya naman, patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa buong bansa, mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Hindi maaaring magawa itong mga ganitong klaseng malalaking proyekto kung hindi nagkakaisa at nagtutulungan ang local government at saka ang national government. Ayan, yung bandang huli mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw kung ang sagot ninyo, no, ay hindi po yan totoo dahil wala po. Banggit niya, di ba? Luzon, Visayas, Mindanao, priority project po itong 1 million per year. So, kung wala pa siyang nagawa ngayon na 1 million per year na pabahay, ibig sabihin, palpak po itong kanyang pangako. Fake news po itong si BBM mismo. Hindi po tayo nagsasabi dito. Ano ho? At sabi pa niya, hindi daw po ito magagawa kung hindi magkakaisa ang local government at ang national government. So kung hindi po ito nagawa mga kababayan, ibig sabihin hindi po nagkaisa itong local government at national government. So fake news na naman mga kababayan, siya na mismo may fake news kasi ayon sa kanya, nagkakaisa daw po sila. Ano ba talaga? Hindi nagkakaisa o nagkakaisa? Kasi kung sabihin mo nagkakaisa, so ibig sabihin dapat nagawa mo itong 1 million per year na pabahay. O hindi. Ngayon, kung sasabihin mo naman, nagawa mo itong 1 million pabahay na ito, bakit hindi kayo nagkakaisa ngayon? Gets nyo? Sino kayo ng fake news? Sino ba dapat tanggalin ngayon? Sino ba dapat ang parusahan ngayon, AFP? Hindi niyo ba ito nakita? Mga AFP, hindi niyo ba ito napanood? Ha? Priority project ni Marcos Jr., 1 million pabahay per year. Nanonood ba kayo, Auntie Claire? Nanonood ka ba sa RTBM? Ayan, RTBM ito. People's Television. Si Auntie Claire, Auntie Claire, kala ko ba kailangan namin manood? It seems like ikaw din yata hindi ka nanonood, ano? Ng sarili ng istasyon. Bakit hindi mo ito makita? Hindi mo ito narinig? O talagang nagbubulag-bulagan at nagbibigi-bigihan ka? Ang tanong, wag ko na itanong, baka masaktan ka lalo. Baka masaktan din yung mga marayuma yung utak ng mga nang wala nang jokes ng mga followers nyo eh. Baka marayuma pa lalo eh. Di ba? Yan. Yan ang sagot sa'yo ni General Orlando De Leon. 1 million housing per year. Fake news ka pala. BBM Marcos Jr. Tigil-tigilan mo na ang pakikipag-usap sa multo. Sapagkat dahil dyan, nagiging multo ang mga iyong proyekto. At eto na mga kababayan. Dahil dyan, may sagot ang AFP.
Anong sagot? Ito ang sagot, mga kababayan. Nagmistulang atras abante ang Armed Forces of the Philippines. Bakit? Ito, mga kababayan, the Armed Forces of the Philippines, AFP, strongly condemns the circulation of false and misleading content alleging that President Ferdinand Marcos Jr. has threatened to remove the AFP pension. Sabi pa dito, is baseless, malicious, and intended to mislead the AFP. Categorically states that there is no such directive statement or policy from the President or any government agency. On the contrary, the administration has consistently expressed its fullest support for our men and women in uniform, including the protection and sustainability of their pension and benefits. Please note that the pension of a retired military personnel is protected under existing laws. It is considered an earned benefit resulting from at least 20 years of faithful, honorable, and dedicated service to the nation. Under the law, a retired soldier's pension may only be forfeited if he is or she is convicted of a crime following process and final judgment of competent court. No official can arbitrarily remove or withhold such pension. Oh. Sinong pictures ngayon, AFP? Ha? Sinong pictures ngayon? Oh, sabi nyo ito. Ano sabi nyo? Pinabulaanan ng AFP ang umano'y bilyones na military ghost projects mula 2023. Babala naman ng AFP, posibleng matanggalan ng pensyon ang mga retiradong miyembro na nagpapakalat ng fake news. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Posibleng mawalan ng buwan ng pensyon ang mga retiradong military personnel na nagpapakalat ng maling impormasyon at nag-uudyok ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Yan ay ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, bagamat maituturing ng sibilyan ang mga retired personnel, pag-aaralan nila kung pwede pa rin silang habulin ng court-martial. The legal channels determines that this is so, then we will follow. The AFP is not gonna take this sitting down. So we are aware that all of these things are happening, and of course, we will react accordingly po. Oh, anong gagawin nyo ngayon? Kayo na rin naman naglabas nito. Ano ba talaga? AFP. Oh, akala ko ba fake news? Fake news. Ano ba talaga ang totoo, AFP? Ha? Ano ba talagang totoo, AFP? Sabi nyo, fake news itong itong nagpapakalat ng o di puntahan nyo ang saganang mamamayan, itong ni 25. Oh, Tawag. Alam ba ito ni General Romeo Browner? Palagay ko alam niya ito. Mula 2023 hanggang 2025, 15 billion ang kabuuan. Oo. 15 billion. 15 billion ang kabuuan. Alam ba yan? O ito, alam mo ba ito, Browner? O, kausap ni ni Martin, ay ni Saldimo? O ito pa, alam mo ba ito, Browner? Whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo, and we are fully committed to support all of you and keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Ayan, mga kababayan. O, kayo nang humusga dyan. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo at sino ba talaga ang fake news? Itong mga retirees? Si Marcos Jr. o itong mga AFP? Mga kababayan. Kayo na po ang humusga, hindi na po tayo ha? O, kung mayroon kayong matinong pag-iisip, siguro alam nyo na kung sino talaga ang hari ng fake news. Mga kababayan. At sino talaga ang nagsasabi ng totoo.
Sino sa mga ito ang nagsasabi ng totoo, mga kababayan? Kinausap ko yung ating Congressman Elizalde ko, Chairman ng Appropriations. So nag-usap kami at sabi natin, pupuntahan natin yung Bawan para sa isang classroom building na 59 million. Sabi ko, kulang yata yan. Gawin natin tatlo! Tatlong building! 59 million daw. Yung sa isang building, nag-usap daw sila ni Chairman Saldico, appropriation. Kulang yan. Sikat siya. Gawin natin tatlo. Kung 59 million, daming pera uli. Naman, palakpakan naman yung mga tao doon. Ngayon, itatanggi nyo na. Ano yan? Ano yan? Saan yan? Ano ang nangyayari na naman dyan? Fake news na naman yan, sasabihin nyo. Bahala na kayo, mga tarangkugag kayo kung maniwala kayo dyan. Kung masasabihin ninyo, fake news na naman yan. Mga kababayan. Yan. Yan po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Dahil po dyan, ito na po. Lipat na po tayo sa issue po dito kay Tatay Digong. Alam na po natin ngayon kung sino po ang nagsasabi ng fake news about po dito sa militar, sa retired militar, at dito po kay Marcos Jr., sa sinasabi niyang 1 million pabahay, no? At ito nga pong pabago-bago at ito nga pong atras abante na mga pahayag nitong AFP. Yung naniniwala ba kayo mga kababayan na hindi pagbabanta ang kanilang ginawa nung una? Sabi nila natatanggalan ng pensyon. Ngayon ang makikita pala nila, ay teka sandali. Ito mga militar, babasa rin ba ito ng batas mga kababayan? Ewan ko lang kasi di ba dapat alam din nila yan? Hindi. Nasa batas din yan hindi rin sila po pwedeng hindi ba nila alam yan? Kung alam nila, bakit nila sasabihin niya na, maaari kayong tanggalan? Gets niya mga kababayan yung pinupunto natin dito? Di ba? Kung alam mo pala ito, kung nagbabasa ka ng batas, teka sandali, hindi po pwede pala eh. Itong mga nagsasalita, granting na lang mga kababayan na nagpe-fake news itong mga granting lang hindi ko po sinasabing nagpe-fake news po itong mga retirees natin, Granting lang. Ngayon, dahil ba doon na nag-fake news sila, tatanggalan na sila ng pensyon? Ang mga retiree na nagsasalita ng fake news? Dahil ba doon, tatanggalan na sila? Tama ba yun? Ayon sa batas, di ba? Sila na may sabi. Ayon sa batas, kailangan mayroon silang kaso or convicted na sila. Di ba? Convicted na sila, multiple turpitude. Kailangan convicted sila mga kababayan. Dapat pasok na sila, hindi lang paratang or kapretsyo lang ng presidente. Gets nyo? So, maliwanag sa sikat ng araw mga kababayan na isa lang po itong panggigipit, pangharas nito pong BBM na nakikipag-usap sa multo para lang po, mga kababayan, para lang po takutin ang taong bayan na nagsasalita. No? So, yan. Maliwanag na po tayo dyan, Lipat na po tayo dito sa issue kay Pangulong Duterte na ngayon po may isang abogadong sikat na supposed to be hinahangaan at mukhang mga kababayan ay hindi lang po ito basta hinahangaan, magaling, kuno at talaga naman, ang problema, puso talaga ang baliktaran eh. Kaya tuloy, hindi maiwasan magtanong ang taong bayan, magkano ang dahilan? Yun lang naman tanong ng taong bayan. Wala naman pa ako binabanggit kung sino po yung tinatanong natin. Panoorin niyo po itong video na ito. Kasunod ng kaliwat kanang apela ng kampo ni FPRRD na hindi ito fit to stand trial sa ICC, ipinag-utos na ng pre-trial chamber ang medical examination sa dating Pangulo. Layo nitong matukoy kung nasa tamang kondisyon ang Duterte Patriarch para humarap sa pagdinig. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Unfit nga ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte para litisin ng International Criminal Court? Yan ang isa sa mga kailangang sagutin habang nasa detention si Duterte. Kaya iniutos na ng ICC ang medical examination para sa kanya. Panel ng independent experts sa forensic psychiatry, neuropsychology at neurology ang naatasang mag-assess sa kondisyon ni Duterte at magrekomenda ng mga kinakailangang special measures sa mga nakatakdang pagdinig. Inaasahang makapag-report ang panel na ito sa October 31 at may karapatang mag-comment ang defense at prosecution hanggang November 5.
Layo ng medical exam protektahan si Duterte sa isang fair trial. Matatandaang unanimously, dininay ng ICC ang request ng kampo ng dating Pangulo sa kanyang interim o temporary release. Ilan sa mga dahilan ay ang pag-undermine umano ng kanyang pamilya sa korte na naniniwalang siya ay kinidnap at hindi inaresto. Sabi pa ng ICC noon, posibleng flight risk si Duterte, lalo na't malawak ang impluensya nito na anilay may history of threatening witnesses. Una na ring inilahad ng kanyang pamilya at mga kaalyado na harmless naman ang dating Pangulo. Noong Setyembre pa dapat ang confirmation of charges hearing nito pero pinuspone dahil sa naging request ng kanyang kampo dahil sa medical condition nito. May cognitive deficiencies na raw siya ayon kay Attorney Nicholas Kaufman. Impaired na raw ang kanyang memorya at hindi na kayang makapag-retain ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa kanyang paligid. Si Duterte na ngayon 80 years old na ay inaresto noong Marso dahil sa crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News siya. Ayan mga kabayan, isang maliwanag po na balita na ito pong si Tatay Digong, lahat po ng ginagawa, lahat ng remedy na legal na paraan ay ginagawa na po ng kanilang kampo para maligtas po si Tatay Digong dito po sa kumbaga, nilalabanan po ng kampo ni Tatay Digong ni PRRD, ito pong legality na nangyayari sa kanya ngayon ang sitwasyon niya. Pero despite na lahat na po ng mga remedyo legal, wala pong pinakinggan. Una, dito sa ating bansa, kita nyo naman mga kababayan, di ba? Itong ating bansa mismo, ang nagpadala dito. Maliwanag naman yan eh. Di ba? Hindi po pinakinggan. So, nadala po dyan. So ngayon, kahit despite na ganyan na po mga kababayan ang nangyayari, nilabanan pa rin po ito nila sa abot ng makakaya. Sa pangunguna ng abogado na si Attorney Kaufman. Diyan nga po sa ICC. Pero kahit ganun pa man, nakita natin na wala po nangyari dahil bakit kamo? Mayroon na pong tatauho ito pong kangaroo court ng ICC. Itong criminal court na ICC na ito, kangaroo court po ito. Wala po itong pinapakinggan. MPE po ang korte na ito. Isa lang po ang kanilang pinakinggan. Yung panig lang po talaga nito pong mga adik, nito pong mga sindikato. Yan po ang maliwanag na lumalabas dyan. Kasi kita nyo naman mga kababayan, sino ba ang pinagtatanggol itong ICC? Di ba ga itong mga adik? Di ba ga itong mga mga bumibiktima, mga nanggahasa? Di ba ga itong mga sindikato? Maliwanag po yan sa sikat ng araw. Kita nyo naman, ano bang kaso ni Tatay Digong? Di ba galing sa war on drugs? Sino ba ang mga kababayan ang pinatay dyan? Di ba itong mga adik? Di ba itong mga manggugulong mga sindikato sa ating bayan? Maliwanag yung sikat ng araw na yan. Ngayon, ito, anong ginawa ng ating gobyerno? Kinidnap si Tatay Digong. Di ba? So, sabuatan po ito ng gobyerno ng Pilipinas at ng ICC na isang MPE kangaroo court na ito. Di ba? So, ngayon, ito na. Kaya kahit anong apila, kahit anong legal remedy na gawin po ng kampo ng mga Duterte, walang mangyayari dyan. Ha? Ganyan pong nangyari. Mayroon po tayong mga iba't ibang mga kaalyado, mga vloggers, mga abogado, mga supporters, kung sino-sino mga nagsasalita. Marami po tayong mga naging kakampi, pero pagdating sa huli, bakit kaya mga kababayan? It seems like parang minsan may mga supporter tayo na akala natin, totoong supporter, na akala natin totoong kakampi, pero pagdating ng huli, bigla na lang pong naiiba na ang tono mga kababayan. Ang tanong, bumabaliktad ba sila? O talagang sadya silang nandyan para maprotektahan ang kanilang gustong protektahan? Panoorin niyo po itong isang video na ito mga kababayan. Dahil mayroon pong isang abogado na sikat, ito po who is Attorney Regal Oliva, Another Day, Another Revelation. Nagulat pa ako dito sa post na ito mga kababayan kasi ito ay post ito ni Tio Moreno. Sabi dito, Attorney Regal Mendoza Oliva is a Cebu-based lawyer and former public finance officer known for her long and
Distinguished Service in Local Government. Nagsilbi pala ito sa local government. Si Attorney Regal Oliva. Nagulat ako mga kababayan. Ito, alam niyo sa totoo lang, nang una sa ito makita, magaling mag-English, napakahusay, no? Napakahusay niya mag-English. Pero, kagabi lang, nagtaka ako, bakit parang may kumalat itong mga post sila E.B. Hugalbot, mga kilala nating Dottorato supporters ng Cebu, which is taga doon din to. Bakit ganito yung mga post nito? Tila bagang iba na, kakaiba na. So, nag-browse ako, nag-search ako mga kababayan. Aba, ito na, mga kababayan. May mga kumalat po na di umano mukhang naiba na ang timpla ng taong ito. Pero bago maiba ang kanyang timpla, mga kababayan, ay isa ito sa masugid na supporter ng mga Duterte. At isa po ito sa itinaas ang kamay ni Tatay Digong para lumaban o tumakbo po ng bilang congressman dyan sa Cebu, mga kababayan. Ito nga po, dahil nga po sa isa siyang supporter ni Tatay Digong, nung panahon na hindi pa po eleksyon, ay ito po ang kanya mga sinasabi. Panoorin natin mga kababayan. At dito mukhang haggard-haggard pang datingan niya rito. Panoorin ito. Ang International Criminal Court o ICC nag-issue og warrant of arrest kay former President Rodrigo Duterte through the Interpol and was enforced by the Philippine National Police tungod sa iyang alleged involvement sa mga crimes against humanity. Kini naglakip sa mga extrajudicial killings nga nahitabo sa iyang anti-drug campaign. However, importante nga mahibalaan na ang Pilipinas dili na miyembro sa ICC sukad pa sa pag-withdraw niya sa Rome Statute ni adtong Marso 2019. This non-member status complicates Maya mga kababayan, kasi ini-English din na Tagalog niya. Ini-English at saka kanya pong binibisaya. Yung Bisaya mga kababayan, i-Tagalog ko ha. the ICC's ability to execute the arrest warrant within the country. Kung ang Marcos administration magdesisyon na i-implement ang warrant, for sure, it will raise significant legal and political issues. The Supreme Court of the Philippines could be involved here, as individuals or groups could file petitions questioning the legality of executing the warrant. If ever na ay mga legal challenges, ang Supreme Court has the power to issue an injunction to bar the government from carrying out the arrest. Inuod ni ang mga political ramifications o public opinion ini magduwa og dako nga papel sa pagdesisyon nga pagahimuon. To cap it all, the arrest warrant from the ICC poses complex issues for the Marcos administration, particularly due to the lack of the ICC's jurisdiction in the Philippines and the potential legal actions that could be pursued in the Supreme Court. Buhi pamanggod ang legal system or justice system sa Pilipinas. Not to mention, Ayan no mga kababayan, sinasabi niya, buhay pa naman kasi ang legal system sa ating bansa, no? Kasi ang sinasabi nga niya po rito, maaari po ito makalikha, no, ng pag-question at a-action po dito ang Supreme Court, which is wala pong nangyari, di ba? Wala pong action ang Supreme Court patungkol po dito. Naging inutil po ang ating Korte Suprema sa ating bansa sa issue pong ito kay Tatay Digong, no? Dito sa puntong ito mga kababayan, ang kanya pong pagsasalita, ang kanya pong sinasabi dito mga kababayan ay talagang plain view na diretso po na talagang ito talaga yung dapat mangyari, ito yung possibility na magaganap pag sakasakaling pilitin po nila na gawin kay Tatay Digong. Kasi nga, unang-una hindi po tayo member ng ICC, no? Ang ating bansa. Pangalawa, buhay na buhay po ang ating legal system sa bansa natin. So dito, nilalapag niya, sinasabi niyang lahat na hindi maaari, no, kung ating isa sa marisong niya sinasabi, bagaman di pa natin natapos, kung hindi maaari mangyari ito, lahat ng ito, kasi matindi talaga, talagang malaki ang babaliktaran nito, malaki ang susuwayin nito in terms of legality at opinion. Di ba? Panoorin natin. Political nga epekto ani kay fast approaching na baya ang election sa 2025. Kung arestuhon ba si Tatay Digong, di ba kaha mag-alsa masa ang mga Duterte loyalist? And will this be the beginning of another political crisis? Ngano naabot man ta ani oy? Abi ko man og ang bagong Pilipinas kay united na. Scam ra di ay ning unity? So ngano mutuo pa man ta? Ayan mga kababayan ha, siya namang sabi niya na scammer pa lang unity. Akala ko ba ang Pilipinas ay magiging maganda na? Scammer pala itong unity. O siya may sabi niya na, hindi po tayo. Sa mga panaad aning administrasyon.
Another day, another Regal POV. Let's talk about why the case against former President Duterte in the ICC is legally flawed. People say his war on drugs is a crime against humanity. But let's break it down. Dili ni genocide, dili ni ethnic cleansing. Ang target sa anti-drug campaign kay mga sindikato ug mga involved sa illegal drugs. Dili mga ordinaryong civilians. Hindi daw ito genocide, hindi po ito kaso ng illegal killings, no? Ito ay illegal drugs ang kaso dito, yung pinag-usapan dito. So ito mga kababayan, mga sinasabi niya, pabor na pabor ito kay Tatay Digong. Hindi ito basta lang pabor mga kababayan, kundi tama po talaga ito. Itong mga sinasabi niya rito, tama po ito. Ito yung dapat. Lahat ng kanyang mga sinasabi, tingnan nyo, nambubudol pala itong unit 10. Tama talaga ito. Nambudol talaga, di ba? Under the Rome Statute, a crime against humanity needs to have a widespread or systematic attack against civilians and a state policy of extermination. But in the case of the Philippines, what happened? Yes, there were deaths. Pero daghan sa mga kaso kay tungod sa police operations. Either naay resistance o naasay rogue cops nga abusado. Pero ang importante, the Philippines prosecuted these rogue officers. In fact, we convicted police officers for the killing of Kian de los Santos. So kung naglihok ang korte, nganong kinahanglan pa ang International Criminal Court? And Iyan yan mga kababayan. So, ang nangyari daw po dito, may mga nakasuhan naman po mga pulis eh. So, kung ang ating batas dito ay gumagana naman, bakit ka pa makikialam ang ICC? here's another thing. Why only Duterte? Look at Mexico. Over 120,000 deaths sa ilang drug war. Colombia, decades of military operations against drug cartels. The United States, they spent trillions on their own war on drugs. But addiction rates are still rising. And yet, the ICC never touched them. But when it comes to Duterte, suddenly, they want to prosecute? Murag gipili lang nila kinsa ilang dukuron. Asa ang hustisya ana? At the Sino daw po ang parang pinipili lang nila kung sino ang kanilang huhulihin at sino ang kanilang habulin. Sapagkat yung mga nauna niya nabanggit, ibang mga bansa, lalaki po ng mga budget, lalo ng Amerika, about dito sa war on drugs. Pero hindi po pinakialaman at takot po ang ICC na galawin. Bakit Duterte lang? end of the day, this is not about defending every action in the drug war. It's about fairness. If the ICC wants to be credible, it cannot pick and choose cases based on politics. Kung muhilabot sila sa Pilipinas, dapat muhilabot pud sila sa uban pang nasod nga mas grabe pa ang ilahang mga drug war ug human rights violation. Dili ni dapat one-sided. This is why the case against Duterte is flawed. It does not meet the legal standards of crime against humanity. And if the ICC wants to be taken seriously, it should not be used as a political tool. Another day, another Regal POV. When a man once called Tatay Digong now stands before the International Criminal Court, it is no longer a matter of politics. Ayan, ito na ngayon ang kanyang latest mga kababayan at nagtitrending na po siya dito. Ito po ngayon mga kababayan nagtitrending. Yung mga nauna nating napanood, yun po yung noon pa, bago pa siya kumandidato, na itinaas ang kanyang kamay, at now mga kababayan, ito na ang kanyang sinasabi. Ito na po ang kanyang sinasabi. Mga kababayan. Ito na po ang kanyang sinasabi. Man once called Tatay Digong now stands before the International Criminal Court. It is no longer a matter of politics. It is a matter of law. And the law, kahit gaano kapakalakas noon,
does not kneel before power. Former President Rodrigo Duterte's camp, led by his counsel Nicolas Kaufman, has now appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple, that an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should temper justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? When words like "we will never surrender him" echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. It reads statements not as sentiment, but as signal. And so the pretrial chamber held, continued detention remains necessary under Article 58, Paragraph 1. That is to ensure appearance, prevent obstruction, and avert the commission of related crimes. The chamber found the defense's medical claims speculative, the guarantees of cooperation insufficient, and the atmosphere surrounding his detention still charged with intimidation. Now the appeal moves to the appeals chamber, a higher bench that will not revisit emotion but law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial, the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. In truth, the appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against foreign meddling. To the victims, it is a fight for long-denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte remains detained under the authority of the international community, a community he once mocked as toothless. If reversed, he may walk out but not free, for the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now he stands before a court that listens patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all, that the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, ang batas hindi natatakot, hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi nakakalimot. Another day, another regal POV. Another day, another regal, another regal shocker. Shocking talaga mga kababayan, ito pong kanyang mga revelasyon sapagkat napanood nyo naman ang kanyang unang mga pronouncement, di ba?
Napakahusay, napakaganda, ang ganda mag-English, articulate. Tayo dito, sensilyo lang ating in-Englishan. Pero sa totoo lang mga kababayan, hindi po nasusukat ang katapatan, ang kaayusan ng prinsipyo ng isang tao sa pamamagitan ng mahusay ka mag-English. Dahil mayroon pong mga post, mga kababayan na nagkalat na ito po, bagamat mahusay ito mag-English, mayroon isang kaibigan ito, mga kababayan, nakita ko sa post na di umano ayon dun sa post, may isa siyang kaibigan na isa sa member ng national government, secretaries or undersecretaries, tinawagan niya sa Japan. Ang reason niya kung bakit niya tinawagan, para po magpaturo siya papaano mag-Google. Hindi niya po alam daw po mag-Google. Ngayon, yun naman ay nagpaunlak naman sa kanya. Despite na yun, ay nandoon sa pakikipag-meeting sa national issues. Para sa bayan ang ginagawa. Inistorbo nito para lang turuan siya mag-Google dahil hindi niya alam mag-Google. Despite na matalino siya, mga kababayan, pero hindi pala marunong mag-Google. Hay nako, no? So hindi po yan ang isyo. Isa lang po yan sa nakita natin sa mga post. Hanapin nyo na lang po yan, mga kababayan, meron po yan. Isang kilalang kaibigan niya. Tinatawag niyang, ano ba yung tawag na doon? Mami? Basta ganun. Ngayon, mga kababayan, mayroon din tayong nakitang post nito. Tingnan nyo mga kababayan, may post ito. Ayan. Ito yung kandidatura niya sa Cebu nung siya po ay tumakbong, nito lang, 2025, congressman. Congressman mga kababayan, dahil pagkakaalam ko po, lalaki daw po ito, Bagamat, hindi ko, kaya nga no? Mahirap po magkamali dito. Pero, sabi nga po, lalaki daw po ito. So, ayan. Mga kababayan, congressman, tumakbo siya. Sinuportahan po siya ni Tatay Digong, no? Sa Cebu yan. At ito mga kababayan, mayroon tayong naganap na rally, mayroon tayong mga kasamahan na nandoon sa, noong September 21, nandoon sa harapan po ng Campo Aguinaldo, di ba? Sa Gate 4 ba yun? Andoon mga retirees natin, mga general. Andun sila Miss Joey, yung iba pa natin mga kasamahan ng mga DDS vlogger. Tapos sila ka Eric naman, tayo sa EDSA naman tayo nagpunta, di ba? Nagpunta tayo. Nandun din si Captain Dado. At saka yung iba pang mga DDS supporters. Sino-sino pa, marami tayong mga nandun na nakita. Sa EDSA Shrine. Tapos, mayroon din naman sa Luneta. Tapos, mayroon din sa Liwasang Bonifacio, yung Maisog nga. Di ba? So, yung sa Luneta, sa Liwasang Bonifacio, ay magkaiba po yun. Sa Luneta, branded na, kilala na natin, alam na natin, bago pa mag-September 21, na yan, rally po yan ng mga dilawan. At ito namang sa Liwasan, alam naman po natin Maisog. Di ba? Although dito sa EDSA Shrine, halo-halo doon, pero nandoon sila ka Eric, nandoon din tayo. At ganun din doon sa may EDSA Monument, People Power Monument, nandoon din ang, malapit lang kasi doon yung Gate 4 yata ng Camp Aguinaldo. Nandoon ang ating mga kasamahan. So alin sa mga ito, na mga Duterte line followers, na mga rally, hindi siya nakita. Nakita siya doon sa mga MPing rallyista, mga wilgista, mga galit kay BP Inday Sara, mga supporter ng mga dilawan sa sabi. At sumusuporta din kay Marcos. Kasi walang panawagan yan kay Marcos na mag-resign. Bawal, di ba? Si 1 trillion match. Nandyan siya. Ngayon tuloy, nung makita ito, kaya pala, nag-conclude ang taong bayan. Kaya ka pala diyan ka pumunta. Dahil pala, hindi ka pala talaga kasama ng DDS na pinaglalaban. At ito na nga ngayon ang video mong latest. Yung latest mong video na ito ang magpapatunay. When a man once called... Ito na pala mga kababayan. Kaya pala, later on, magbabago pala ito. Or hindi ito nagbago. Dahil mga kababayan, teka sandali Bimar, paano hindi nagbago? Hindi bumaliktad. Hindi pala ito bumaliktad. Kasi, tingnan nyo, itong may picture pa dito mga kababayan. When a man once called Tatay Digong... May papakita pa ako sa inyong picture. May picture itong ganito mga kababayan. Ayan, no? Ayan. Ayon dito kay Ebe Hugalbot, na taga Cebu rin,
Regal Oliva is also a big fan of Imelda Romualdez Marcos for a long time. She even dresses as ostentatiously as the former First Lady, hairstyle and all. Trust me, I am a Cebuano, hahaha, sabi ni Ibi Hugalbot, ng kaibigan natin na taga Cebu. Tingnan nyo mga kababayan, ang una ko itong mapansin itong si Attorney Regal Oliva, parang, ayaw ko, hindi lapat yung, ano ko, na ayaw ko ha, sorry, pero, alam ko magaling, matalino, alam kong okay, di ba? Pero parang hindi lapat yung espiritu ko. Hindi lapat yung kaluluwa ko. Siguro kasi yung kaluluwa ko hindi multo. Kaya mga kababayan, hindi lapat ang kaluluwa ko, ang espiritu ko dito kasi lapat pala ito doon sa kausap ni BBM. Kaya pala mga kababayan, kayo ba? Di ba? Siguro humanga din kayo dito. Pero ako talaga sa totoo lang, humanga ako, parang pero ewan ko, hindi ko naramdaman masyado yung parang na-attach ako sa kanya. Hindi porket parang na-insecure ka lang dahil abogado yan, magaling yan magsalita, magaling mag-English. Hindi eh. Basta, ewan ko, hindi ko talaga naramdaman yung parang, kasi di ba, mayroon tayong mga, minsan unang kita mo pa lang, di ba? Uy, bada ka agad, parang tumibok na agad ang puso mo. Hindi ganon. Iba yun, pang-jowa yun, hindi. Ibig sabihin ba, yung, kahit matagal, kahit ngayon pa lang kayo nagkikita ng isang tao, magaan ang loob mo, parang ganon, di ba? Naaalala nyo yan, nararamdaman nyo yan. Ganon tayo, di ba? Mayroon tayong feelings na ganon. Dito, hindi ko naramdaman yan. At, siguro, may dahilan. Hindi ko alam, baka ito na yung dahilan, mga kaubayan. Dahil siguro, ang mukha niyan, malamang noon, nagsasasalita ito noon, para makagain ng traction, para makagain ng popularity siguro. Hindi natin alam, di ba? Kasi nakuha niya yung mga Duterte followers, supporters. Nakarami siya. Pero sa ngayon ko, sa tingin ko lang, mukhang magbabaklas na lahat yan. Mag-unfollow, mag-unsubscribe na sa kanya. Once na talagang magpakita na siya ng totoong kulay niya. At siguro, hindi talaga ito bumaliktad, kundi kakampi talaga ito ng Marcos. Parang yung mga iba lang dyan ng mga mangga, di ba? Kunyari, nakikiisa sa mga kay BP Sara, kunyari kasama, pero bandang huli, mang-iiwan pala at babaliktad lang din pala. Hindi talaga sila totally bumabaliktad, kundi talagang tagaroon sila. Tandaan niyo po mga kababayan, minsan kasi sa mga intelligence, sa mga gera, sa mga laban, no? Mayroon pong, kahit nung unang panahon pa, magbasa kayo ng Biblia, kailangan talaga mayroong tik-tik, magpapanggap na isa ka sa kanila. Kasi kung hindi ka magpanggap, na parang katulad kanila, kasama kanila talaga, hindi ka magiging effective. Tama, hindi. Pero kung magpanggap ka talaga na talagang kuhang-kuha mo talaga, makuha mo yung acting na talagang kaisa mo sila, marami kang mapapaniwala, tama, hindi. Efektibo ka. So, aywan ko ha, kasi itong administrasyon na ito, hay nako, talamak, punong-puno sa mga taong manggagamit at mga mambubudol. Yun lang ang aking masasabi dito mga kaubayan. So, anong inyong masasabi po dito kay Attorney Regal Siaker, Regal Oliva? Hindi, di joke lang yun mga kaubayan. So, ano bang inyong masasabi? Ha? Manggagamit din ba ito sa mga followers para lang makagain ng followers? O sadyang bumaliktad lang? Sadyang hindi niya talaga o kung ano man mga dahilan mga kaubayan. Ano ba ang sa palagay ninyo rito? Ano mga komentaryo ninyo kay Regal Oliva? At isa pa mga kaubayan to, tsura ni Tory ngayon. Ano daw nangyari kay Tory? Nagsalita na ukol sa pagtawag na kidnapping ang pagkakaresto ni ex-President Duterte. Puntan nga natin ito saglit bago tayo magtapos mga kababayan.
ko sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawa yung nagsalita recently, yung anak po niya na ang tawag niya pa rin doon ay kidnapping, tapos ang dating kalihim ng panahon niya na si Teddy Boy Locsin sinasabi na kidnapping din yung ginamit na word pero alam natin at na-cover naman namin kung paano nangyari lahat yung events leading up to yung papunta sa Hague ng dating Pangulo. Ano reaksyon niyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term doon sa nangyari? Well, for one, mga kuha nila yan eh. Mga opinion nila yan. So, okay lang. They can say what they want. We respect them. We respect their opinions. Pero nasa korte na yan at dapat ng pabayaan ng korte na mag-decide at talagang mag-pronounce kung ano ba talaga ang nangyari na yan. And about Teddy Boy Locsin, I think he was a member of the House when RA 9851 was enacted. And no member of the House voted against RA 9851 or abstained from voting on that. So, RA 9851 authorized the government to surrender to appropriate international tribunal any Filipino charged with crimes against humanity. So, I don't think that Teddy Boy Locsin can now complain if RA 9851 was used by the government to surrender Duterte to the ICC. So I think he has the chance to make his protestations against the law, but he did not. He is a member of the House of Representatives during the time, and I believe sa ngayon in-implement lang natin ang batas na ginawa niya mismo. Tuloy po ba na magte-testify kayo next week? Alam na po ba? Yan mga kababayan ito po yung kanyang, mapapansin ninyo si Torre, parang wala na, no? Parang nothing na siya. Sa kabilang napakalaki ng nagawa dito. Yun nga, kay Tatay Digong hanggang ngayon, malaking issue pa rin ang nangyari kay Tatay Digong, di ba? Pero despite na malaking bagay ang kanyang nagawa, isa sa malaking patunay dito ngayon na si Torre, mukhang nagiging wala na siyang ganung kasay-say talaga sa administrasyon na ito ngayon. Chapuera na siya, bagamat hawak pa rin niya yung 4-star general, pero hindi siya ngayon yung nagpapatakbo ng PNP or hindi siya nang namumuno ngayon. Ganyan po siya, itinapon at initsapuera na lang at wala na ang kanyang mga salita, wala na, hindi na ganun no? At nagiging ano na lang siya ngayon. Nagiging maingat na lang siya, hindi katulad dati na talagang napakaano niya magsalita, di ba? Wala, papasukin namin yan. Whether you like it or not, papasukin namin yan. I'll give you 50 minutes. Pasok kami dyan sa compound ng GC. Ganyan siya, no, di ba? Pero ngayon, wala na yung tikas niya na yun. Isa lang po ang simpleng, dito. Si Torre, isang nabudol din nitong administrasyon na ito. Kaya lang, masama ang pagkakabudol mo. Nagpabudol ka para makidnap ang isang tao na talagang tunay at totoo nagmalasakit sa taong bayan. Mga kababayan, maraming salamat kung nakarating kayo sa dulo ng mahabang video ito. Mahaba-haba na, halos umabot isa't kalahating oras. Pero salamat sa inyo kung nakarating kayo dito. Kasi wala tayong upload kahapon naipon natin ang ating reaction video. Maraming salamat. Pakilagay nyo lang po ang inyong lugar kung taga saan kayo. Kalakip lang inyong mga komentaryo at opinion. Pag-uusapan po natin sa comment section. Maraming salamat. Pilipinas as always. Bye-bye!